Itong reklamo laban sa ilang kawani ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Inihain doon sa Office of the Ombudsman. Alamin natin ang punot dulo nito. May balita si Bombo Betha Servito. Naghain ng Transport Network Vehicle Service Driver applicants at maliliit na operators na kaanib sa Hill Transport Incorporated, isang accredited transport network company, ng rekomendasyong kasuhan sina Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Regional Director General Richard Albano at ang kanyang mga operational agents. Ayon sa presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na si Attorney Ariel Inton, maaring sampahan ng paglabag sa kasong Graft and Corrupt Practices Act at economic sabotage ang mga nasabing kawani ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Inihain ng Hill Transport Incorporated ang nasabing reklamo sa pangunguna ni Marvin de la Cruz, Resner Abutin at Danilo Yumul na siya namang chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central kaugnay ng irregularidad sa alokasyon ng Transport Network Vehicle Service slots. Ang ilan sa mga driver applicants ay overseas Filipino worker na bumalik sa bansa upang mamasada, manggagawa sa pabrika na lumipat sa pagmamaneho o maliliit na negosyante na namuhunan ng kanilang ipon sa iisang sasakyan upang suportahan ang kanilang mga pamilya. Pakinggan natin ang naging pahayag ng presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na si Attorney Ariel Inton. Laban kay General Richard Albano at ilang mga kawani ng NTFRB, kasong kriminal at kasong paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act at economic sabotage. Naglabas po ang LTFRB Central ng isang resolution na mag-open ng Transport Network Vehicle Service sa Region 3. Noong Setyembre 25, 2025, naglabas ang LTFRB ng Board Resolution No. 321 na nagpapahintulot ng karagdagang 650 ng mga TNVS slot para sa Region 3. Marami ang nakipagsapalaran na bumili ng sasakyan at nagkautang dahil inaasahan nila nakikita araw-araw mula sa legal na pagmamaneho ng TNVS. May alegasyon na binuksan lamang ang 250 na slot noong una at ang pagbubukas ay limitado at kontrolado. Marami sa mga may kompletong aplikasyon ng hindi tinanggap o hindi na iproseso sa tamang oras. At may alegasyon na ang iba'y hinihingian pa umano ng malalaking halaga para sa mga natitirang slot. Narito muli ang naging pahayag ng presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na si Attorney Ariel Inton. Itong Board Resolution 321 ay hindi sinunod ng Regional Director. Meron kami mga ebidensya kung saan ang ilang mga nandun sa kanyang ahensya ay nakatanggap ng pera. No? At kumbaga parang nag-liaison officer sila, no, sa pagtanggap ng mga application ng TNVS to the detriment of those who are legitimate TNVS applicants. Binigyang diin din na ang kita ng isang driver ay no drive, no pay. Hinihiling din ng mga complainant ang agarang isang malinis at transparent na proseso, gayon din ang preventive suspension laban kay Albano habang isasagawa ang investigasyon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.